Naglabas ng galit ang hanay ng mga kasundaluhan, marino, mga pulis, opisyal at enlisted. Mula sa mga privates hanggang sa mga general na aktibo at retirado laban sa mayabang at makapal na senador na si Raffy Tulfo. Sa kanyang programa sa radyo at telebisyon, tila binastos ni Senador Tulfo si Army PFC Raymond Kenlog at paulit-ulit siyang tinawag na duwag, dahil hindi ito sumagot sa kanyang mga tanong sa ere. Hiniling ng sundalo na sana ay sagutin na lang niya mamaya ang mga akusasyon ng kanyang kasintahan. Dahil siya ay kasalukuyang nasa isang operasyong militar laban sa mga teroristang BIFF sa Maguindanao. Hindi nagustuhan ng senador ang dahilan ng sundalo at kahit ito'y nilate pa niya sa pamamagitan ng pagsabi ng duwag ka at baka kung makakita ka ng kalaban, tatakbo ka at iiwanan mo ang mga kasama mo. Sa operasyong militar na iyon, si PFC Kenlog, hindi nagpadala sa mga panganib, lumaban ng may tapang laban sa mga terorista at namatay bilang isang bayani. Hindi niya ininda ang kanyang mga sugat, at inialay ang kanyang buhay upang protektahan ang bansa at mamamayan. Ito ay malungkot na katotohanan sa kanyang naging kasikatan dahil ginawa niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga tao bilang kanyang paraan upang maging popular, kumita ng bilyon, at iboto siya papunta sa Senado. Okay, nasa yung telepono na si Private First Class Raymond Canlog. PFC Canlog, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa taon ba. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na, nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo, dahil duwag ka. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro sigaw mo, mama, nandito ng kalaban, tulong mama. Hindi nga. O dili kaya, nakatalok bungkat, nagdadasal, tapos tinatawag mo mama mo. May ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo siya, nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army, para malaman ng Philippine Army, yung pagkatao mo. Hello, Sir Rafi. Nagabiyaya ako, Sir Rafi. Pwede mamaya na, Sir Rafi. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mo mamaya, pagkatapos. Kasi critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na pabalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Nako, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya mayroong kalaban dyan, tatakbo ka. Sige, salamat sir. Ito, update ko lang sa inyo. Yung manifesto na sinimula ng mga retired PMA generals laban sa mga Tulfo brothers, specifically Senator Raffy Tulfo. Nako, dumarami ang pumipirma na mga retired generals na kinukundina si Senator Raffy Tulfo yung kawalan ng respeto niya sa mga men in uniform. Okay, yung unang araw na pag-circulate ng manifesto, 146 ang nakapirma. Ngayon, April 8, madaling araw, more than 300 na ang nakapirma. So, yung title ng manifesto, ganito ang title, A Call for Respect and Honor, Condemning Raffy Tulfo's Unacceptable Treatment of Citizens and the Men in Uniform. Okay, medyo mahaba-haba yung manifesto na yon. Basahin ko yung post ni Major General Romeo B. Poques sa kanyang Facebook page. Mas madaling maintindihan. Ulitin ko, more than 300 PMA generals retired ang pumirma as of April 8, ang madaling araw. Okay, ito po yung post ni General Romeo B. Poques. There is fire brewing in the ranks. Soldiers, sailors, marines, airmen, policemen, officers, and enlisted from privates to generals, active and retired, are up in arms against an arrogant and condescending Senator, Raffy Tulfo. Take note, hindi lang retired. Ang pumirma, mga retired. But even, mas lalo na yung mga active officers and men, nag-aalboroto, galit na galit sa mga Tulfo brothers, specifically Senator Tulfo. Ang mga active hindi pwedeng pumirma dahil bawal sa kanila yan. Okay, anong nangyari? Anong issue? Ito, pinaliwanag ni General Poques. In his radio and TV program, Senator Tulfo publicly humiliated
Private First Class Raymond Canlog and repeatedly called him duwag ka for not responding to his questions on the air. Okay? So, in-interview ni Rafi Tulfo itong sundalo na nasa actual combat operation. Tiniyo ha? Okay lang sana kung yung sundalo nasa kampo. Hindi. Nasa labanan. Karton, tinawagan. So, hindi masagot ng sundalo yung mga tanong kasi nasa bingit siya ng labanan eh. Okay, tuloy. The soldier requested the senator to reply later about the accusations of his girlfriend because he is currently in a combat operation against the BIFF terrorists in Maguindanao. The senator did not like the alibi of the soldier and even ridiculed him by saying, duwag ka at baka kung makakita ka ng kalaban, tatakbo ka at iiwanan mo ang mga kasama mo. Yun po ang binitawang salita ni Senator Rafi Tulfo. Nasa loob siya ng radio TV station. Very safe ang sundalo nandun sa bundok. Kaharap niya ang mga terorista. Anong basihan ng kagalang-galang na senador na akusahan niya ang isang sundalo na nasa bundok na humaharap sa kalaban? Tuwag ka, baka daw tatakbo. So ito po ang dagdag na nangyari. In that military operation, sabi ni General Pokis, PFC Canlog, unmindful of the grave dangers, fought valiantly against the terrorist and died a hero. He succumbed to his wounds and offered his life protecting the country and people. Namatay po itong sundalo na nakikipaglaban sa mga terorista na tinawag ni Senator Tulfo na duwag. Yun po ang masakit na katotohanan. Okay? So ito, dagdag na post ni General Pokis. Popularity has made Senator Tulfo claim self-importance. The sad reality, however, is that he became popular because he made the misery of the people as his vehicle to become popular, earn billions, and catapult him to the Senate. Salamat sir, General Pokis sa iyong post. Kaya nalaman ko ito dahil sa post ni General Pokis. Ako naawa ko doon sa sundalo. Biruin mo, nasa combat operation ka, tatawagan ka ng isang senador at i-interviewin. Kung kayo ang nasa kalagayan ng sundalo, sasagutin mo yung tanong, nasa combat operation ka. Tama ang ginawa ng sundalo, na sir, pwede ba mamahin na lang, nandito ako sa operation. Nang dahil doon, tinawag na lang siyang duwag. Duwag ba yan? Yung nakikipaglaban tapos namatay dahil sa pagdepensa niya, pagprotekta niya sa ating kapayapaan para ang isang senador malayang makapag-broadcast sa kanyang radio and TV program. Di ba? Napakasakit. Kaya tama itong sabi ni General Pokis na there is fire brewing. Nag-aalam, naggalit sa mga puso ng mga sundalo, kapulisan, mga men and women in uniform sa ganitong kawalan ng respeto. So, lumarami ang ang nag-initiate nito ay ang mga retired PMA generals dahil mga kabaro eh. Ako nga nahawa ako doon sa sundalo. Na akusasyon lang ng isang girlfriend, hindi ba pwedeng ipagpaliban na sige, nandyan ba? Tama ba? Sige, tawagan ka na lang. Pwede mang ganun. Bakit mo pilitin ang isang sundalo na sagutin ang iyong tanong sa hanginan? Grabe. Tama na. Sobra na yung ganitong kawalan ng respeto. Alam niyo po, napakahirap ang buhay ng isang sundalo o pulis. Kahit wala ka sa labanan, malayo sa pamilya. Ako, nung nasa active service pa ko, binibilang ko halos sa isang taon,
mabuti na kung mayroong isang buwan na makapiling ko ang aking pamilya. Kasi kung nasa field kami, saka lang kami makauwi. Pinaka maswerte na yung 3 months, pwede kang makauwi ng 1 week. Kailang kung minsan abuti ng 4, 5, 6 months bago ka makauwi. Ganun po ang trabaho ng sundalo. Pag uwi mo, pinaka matagal na yung 1 week na pag-uwi. Kaya, ang isang sundalo, pinaka maswerte na yung 1 month na makapiling niya ang kanyang pamilya sa isang taon. So, yun po, malayo sa pamilya. Kaya ako, yung mga anak ko, gusto rin magsundalo. Wala ni isa man sa 3 kong anak na pinayagan kong magsundalo. Kasi alam ko yung hirap. Ang buhay namin, kalahati nakabaon sa libingan, kalahati buhay. Kaya ako, nagpapasalamat ako na nakaretire ako after 34 years at ngayon, kasama ko ng aking pamilya. Papaano yan si PFC Kanlog? Papaano yung iba pang mga sundalo, pulis, kafgo na nagsasakripisyo para mapanatili ang kapayapaan. Tapos babastusin ka pa, tatawagin ka pa duwag ng isang senador. Napakasakit, Kuya Rafi. Yun ang dapat na ikanta natin kay Senator Rafi Tulfo. Sana hindi na ito maulit. At salamat sa mga Premier Generals na nag-initiate nito. Sana marami pa ang pipirma para once and for all, maitigil na itong kawalan ng respeto ng isang senador sa isang sundalo na nagbuwis ng buhay niya para mapanatili ang ating kapayapaan.